Bless na bless nga tayo sa gawain, sa harapan ng mga kapwa nating Kristiyano. Bless na bless tayo sa gawain. Pero pag wala na sila, ang matindi at masaklap pa din mga tol, ay salungat pala tayo. Ngayon kakain lang muna ako dito at pagkatapos kong kumain ay pupunta na ako dun sa lugar kung saan ako magagawa ng video. Kaya samahan nyo ako. Maggagawa lang sana ako ng video dito. Hindi naman siguro ako mapapagkamalang magnanakaw. Pero bahala na. May video naman ako. Okay, mapagpalang araw po mga bro. I pray mga kaibigan na ang Word of God na to ay hindi lang maging impormasyon sa atin, kundi maging transformation din sa bawat isa sa atin. Sabi dito mga tol, 2 Corinto 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Tahimik ka lang muna dyan. Okay mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na muna yung lugar dito at mga kambing lang naman ang maingay tsaka mga sasakyan na nadadaan ba. Dahil wala akong mapwestuhan ay pagpasensyahan nyo na muna. Maingay yung ating kaibigan hayaan nyo na lang muna yan. So kung mababasa nyo to sa Tagalog, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kung nakakita na kayo ng basahan, sobrang dumi, sobrang pangit, sobrang itim na itim, alam niyo mga tol, na kapag yun ay nilabhan mo, magiging bago at magiging malinis uli. Kaya ganun din mga tol, nung tayo ay makakilala at tumanggap kay Kristo, ay tayo'y nabago, nalinis, tayo dating marumi, tayo dating kaaway ng Diyos. Pero nung tinanggap natin siya at tayo'y nagsimulang magbago, sumunod at maglingkod sa Kanya, doon na nagsisimula yung pagbabago natin. Tayo dating madumi, ngunit tayo'y naging malinis na muli. Sa totoo lang mga kaibigan ay hindi madali ang magbago. Sa totoo lang, kahit sasabihin natin magbabago na ako ngayon, kahit pa magsalita ka ng 1,000 beses, 10,000 beses na ikaw ay magbabago at hindi mo naman ginagawa, useless. Wala pa ring silbi yung sasabihin natin ako'y magbabago na ngayon. Ang tunay na pagbabago ay ikaw ay nagsimulang tumanggap kay Lord, sumunod ka sa Kanya at ginagawa mo na yung kalooban niya. Yun na yung nagsisimula ka ng magbago. Kasi kung sasabihin natin magbabago tayo, pero wala naman tayong paghakbang na gagawin, wala ding mangyayari. Ganun at ganun pa din. Ang isang Kristiyano mga tol ay kapag siya ay nagsimula ng tumanggap kay Kristo, kinakailangan ma-involve na siya sa mga life group at gawain. Kasi kung nasabihin natin na magbabago na ako ngayon, hindi mababago. Hindi ako mababago kung hindi ako ma-involve sa mga gawain. Hindi ako mababago kung ako'y a-attend lang ng a-attend, simbawi, simbauwi, o alis dating, o attend list lang, o nakikinig lang. Kapag nakikinig lang at hindi nagagamit sa ministry, o hindi siya na-involve sa ministry, walang pagbabagong mangyayari. Pag dumating yung time na siya ay naging mainitin pa din, kapag dumating sa time na uminit yung kanyang ulo at hindi niya inisip na kokontrolin niya to, wala talagang mangyayari. Kasi kapag nakikinig lang ang isang tao at hindi siya humahakbang sa pananampalataya, hindi niya nahakbangan yung pagsunod niya, attend lang siya ng attend pero hindi niya ini-involve yung kanyang sarili sa life group, sa mga gawain, walang mangyayari. Kumbaga, isisimba ka, makikinig, pasok dito, lampas doon. Yun ang mangyayari kapag nakikinig lang. Kaya mahalaga na tayo ay nai-involve sa mga gawain. Kaya minsan mga kaibigan, mahirap na involve ka nga sa gawain,
pero hindi mo pa din binabago yung iyong pananalita at dati mong ginagawa, baliwala pa rin yun. Ito yung sinasabing bless na bless ka pagdating sa gawain, tapos pag testimony na turuan kayo, wala talaga. Hindi ka pa rin nababago. So, ibig ko sabihin ay bless na bless nga tayo sa gawain, sa harapan ng mga kapwa nating Kristiyano, bless na bless tayo sa gawain. Pero pag wala na sila, ang matindi at masaklap pa dun mga tol, ay salungat pala tayo. Pero ganun pa man, kaya sinasabi na kapag tayo ay nabago na, tindigan na natin yun. Isa ding commitment yun eh. Isang commitment yung pagdidesisyon. Hindi yung nagdesisyon ka ngayon, tapos bukas ay hindi na. Isa sa mga naranasan ko mga tol, ang dami kong pinagdaanan sa paglilingkod ko sa Panginoon. Halos 6 na taon na akong nakakakilala sa Panginoon. May mga time na yung dati kong nature ay biglang bumalik. Pero sa biyaya pa rin ng Diyos, papagamit lang sa Kanya. Magpatuloy lang daw ako at ayun naman ang ginagawa ko. Nagpapatuloy. At kayo din mga brother, sister, magpatuloy din kayo kay Lord. Alam natin na maganda yung plano ng Diyos sa atin. Di lang natin alam, pero mas maganda yung plano ng Diyos. Higit pa sa mas maganda. Higit pa sa mas high-tech at mas matindi. Kaya sabi nga nung mga kaibigan kong pastor, sa buhay mo lang, tungtungan mo lang yung mga natututunan mo kay Lord at hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan ng Diyos. Bago ko tapusin yan, dito ako magtatapos. Verse 18, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi na kaaway at pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Alam niyo mga tol, sabi ng Bible, kung uunahin mo ang kaharian at kalooban ng Diyos, lahat ng iyong pangailangan ay Kanyang ibibigay. Alam niyo mga tol, kung mababasa niyo yung Luke chapter 5, nung si Pedro ay sumunod kay Lord at inihulog niya yung kanyang lambat kasi nangingisda sila noon. Halos magdamag na silang nagpagod, nagpakahirap, pero wala silang nahuli kahit isa. Hindi alam ni Simon Pedro na yung kausap niya ay si Lord pala. Sa maliit na istoryang yon na wala silang nahuli, pero sabi ni Lord, umalaot uli kayo at ihulog ninyo ang inyong lambat. Magdamag na daw siyang nagpagod, nagpakahirap, walang nahuli. Pero dahil po sa sinabi nyo, ihulog ko po muli ang lambat. Alam nyo mga tol, nung inihulog lang uli ni Simon Pedro yung lambat, halos mapunit at masira ang bangka sa dami ng kanilang nahuli. Kaya kapag sinunod mo si Lord, sabi ng Pilipos 4:19, hallelujah, what a revelation. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kahit hindi mo pa nararanasan to, tuloy lang. Kahit maraming pagsubok, mga tol, kahit wala kang pera, tuloy lang. Huwag ka pa rin maaatras at huwag kang magbabackslide dahil may magandang plano ang Diyos, mas matindi at mas high-tech. Basahin natin sa Tagalog mga tol. At buhat sa hindi mauubos. What a revelation mga tol. Nakayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Ano sabi? Ibibigay niya ang lahat. Tuldok ba? Hindi. May kasunod pa mga tol. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Grabe yun mga tol, pag nabasa nyo yun. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, kapag nagsimula kang magbago, yung sinabi ko, mararanasan mo yun. Mas matindi pa. Kaya dapat, yung mga natututunan natin mga kaibigan, sinusulat natin, isinasabuhay natin, binabalik-balikan natin
Kasi kaya maraming nagsasabi na hindi nila maramdaman si Lord dahil kulang sila sa pagsunod. Ngayon mga kaibigan, dahil tayo ay nabago mula nung tinanggap natin si Lord, ano naman yung may o-offer natin kay Lord na pagbabago natin? Kasi hindi pwedeng tayo ay kailangan lagi natin ng encouragement pero hindi natin binabago yung ating karakter, useless pa din yun. Kaya mula nung tayo ay nabago, tinanggap natin si Lord, tayo ay pinagpala, walang iba kundi isa pamuhay natin yung ating natanggap kay Lord. Kagaya ng pagbabago ng ating puso, isip, kasi kung talaga tayo ay nabago na, isa sa pamuhay na natin yung pagbabago na ating natanggap mula kay Lord. Higit sa lahat yung pagbabago ng ating karakter at ng ugali. At hindi rin kasama sa waiting season yung paglalandi, kundi papalitan na natin yun ng pagde-devotion. Okay, yun lamang at naway meron po kayo natutunan. Mag-iingat po kayo palagi and God bless.